Magandang hapon mga kapatid. Ito tayo po ay dumako na sa ating Bible study po sa hapon ito. At ang ating pag-aaral ay tungkol po sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ay isang magandang pag-aaral dahil ito ay isang sulat na kung saan si Apostle Paul winawas niya yung mga iba-ibang pagkakamali ng mga kapatid sa Corinto. So ito po ang lugar ng Corinth. Mapapasin natin, ito po ay nasa pagitan ng dalawang bodies of water at dito dumadaan yung mga kalakal dito sa siyudad ng Corinth. Kaya ito isang makikita natin, ito isang mayamang siyudad ng panahon niya. So, usapan po natin. Yung sulat po ito ni Pablo, ang iglesia sa Corinth ay maraming problema. Actually, ito po ay isang aklat sa Bagong Tipan na halos lahat ay problema na nangyayari po sa iglesia sa Corinth pagkatapos na si Pablo ay umalis doon. Halimbawa, doon po sa unang may kaapat na kabanata, mayroong problema po ng pagkabahagi. Meron silang party spirit. Hindi sila nagkakaisa bilang isang local church. So meron silang party loyalty na may kaugnayan sa mga harap. Yun ang problema nila. Tapos chapter 5, meron silang problema na wala silang ginagawa doon sa isang kapatid na nagkakasala ng pakikiapit. Inaari niya ang asawa ng kanyang ama. Tapos sa chapter 6, ito yung problema ng mga kapatid na nagdidimandahan sila sa korte ng mga tao. Tapos sa chapter 7, ito yung mga sagot ni Pablo sa mga katanungan na pinadala sa kanya. Karamihan dito ay may kaugnayan sa mga tulong hinggil sa pag-aasawa. At ang context mo niya ay mayroong present distress kanya. Hindi kung ano yung distress na yun, hindi naman sinabi niya Apostle Paul. Pero ito yung nagiging dahilan ng pag-aasawa ay nagiging mas mahirap. Tapos sa chapters 8 at saka chapters 10, ito yung may kaugnayan po sa kalayaan ng mga Kristiyano na may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan. Makikita natin kasalanan na tinuturing ng Diyos hinggil sa mga Diyos-Diyosan ay kung pupunta tayo po sa kailang templo at pagkatapos pupunta sila sa templo at sila'y makikisalo sa pagkain habang sila'y sumasamba. Bilang pagkatapos ng pagsamba at yung mga kung may sobrang pagkain, ito yung pinagbibili sa mga palengke. Ngayon, ay kalayaan lang sa Kristiyano kung kakainin niya o hindi. Dahil hindi na yun niniyahin sa mga Diyos-Diyosan. Tapos sa chapter 9, ito yung pagkakataon na si Apostle Pablo dinedepensa niya ang sarili niya dahil sinasabi nila hindi siya apostol. Dahil hindi siya tumatanggap ng support sa Corinth. Dahil pinapaliwanag niya. So, chapter 9. Tapos, tutuloy po natin sa chapter 11. Ito yung problema hinggil po sa head covering. Noong panahon na yun, meron pa makaloob ng Espiritu Santo. At meron mga lalaking propeta at may mga babaeng propeta. So para maipakita ng mga babaeng propeta na sila nagpapailalim sa mga kalalakihan, sila yung naglalagay ng takip sa kailang ulo kapag sila ay ginagawa ng gawain ng isang propeta. Yung pangalawang bahagi ay may problema sa Lord's Supper. Ginagawa yun ng ordinaryong kainan, yung Lord's Supper. Tapos sa chapter 12 at chapter 14, ito yung problema ng pagkakaroon ng inggit ng mga kapatid dahil sa iba-iba ang kaloob ng Espiritu Santo na kailan tinanggap. Karamihan sa kanila gusto nila magkaroon ng kaloob ng speaking in tongues. At ang kawalan ng pagmamahal sa isa't isa dahil meron silang inggitan sa mga bagay na sabi ni Pablo, pasamantala lang. Samantalang ang pagmamahal kanya ay ginawawala hanggang sa langit. Pero yung pinagawain mo kanya, nakaloob ng Espiritu Santo, ay mawawala kanya. At sa chapter 14,
tinukoy ni Apostle Paul yung tamang paggamit ng mga kaloob na ayon sa Espiritu. So, chapter 15, si Apostle Paul, tinukoy niya yung sulirani hinggil sa pagkabuhay na maguli. Doon sa 12 talata ng kabanata niya, may nagtuturo sa Corinth na walang pagkabuhay na maguli. So, ginawa niya yung isang kabanata para sagutin niya yung problema niya. At sa 12, tularan dito lang yata sa chapter 7, ang hindi walang kaunayan sa problema. Ito po sa pagtulong ng iglesia sa Corinth, hinggil po sa mga tuka na sa Jerusalem. So ito yung binubuo ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Puro problema. At isang aral ang ating makikita na hindi dapat baliwalain yung mga suliranin sa loob ng local church. Kailangan ayusin ganyan. Ito yung sinulat ni Apostle Paul. So, bali yung outline ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sinong tumanggap ng sulat? Sino yung recipient? Ang recipient ay yung iglesia ng Diyos na nasa Korinto. The Church of God, which is at Corinth. To those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all, in every place, call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So, una-una, specifically, ito yung patungkol sa iglesia ng Diyos nasa Corinth. Dahil doon sa iba-ibang suliranin na doon sa Corinto. At pinapaliwanag sa atin kung sinong bumubuo doon sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Sinasabi, iyaw nga ginawang banal kay Kristo na tinatawag na banal. Ito mga salitang ito, sanctified at saints, hindi natin alam anong kahulugan. Dahil hindi nila sinali. Ang salitang sanctified, kung sabihin, iyaw iniwalay sa pamagitan ni Kristo. Tayo iniwalay, sila iniwalay, at tayo rin sa kasalanan sa pamagitan ng ating Panginoon. So, yun ang ibig sabihin ng saint, banal. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagkakamali o wala kang kasalanan. Hindi, ikaw iniwalay. You are separated. Iniwalay ng Diyos. Mula sa kasalanan, patungo sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin. No? At itong sulat na ito, hindi lamang sa applicable sa iglesia sa Corinto. Sinasabi ni Pablo, sa bawat lugar, tumatawag sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, both theirs and ours. So ito'y applicable para sa lahat kung babasahin natin. In other words, pag binasa natin yan, tayo'y makikinabang. So, yung Church of God, which is Corinth, ito yung local church doon. Ito yung organized. Katulad natin. Ito yung grupo ng mga Kristiyano sa siyudad ng Corinth. Tulad ng ating sinabi, sila po ay sanctified o hiniwalay ng Diyos sa pamagitan ng Panginoon mula sa kasalanan patungo sa paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya pag nakita natin sa salitang banal, saints sa Biblia, yan ang ibig sabihin. Na tayo ay para bagang nasanay na doon sa katawagang saint, yung mga saint na Katoliko. Hindi yun ang ibig sabihin. Mali yung paggamit nila doon. At itong mga saint na ito, buhay at patay. Lahat ng sumampalatay sa bulot sa ating Panginoon, sa Ebanghelyo, sila'y banal. Dito sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth, to which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Niwalagin po natin ito kasi pwede gamitin ito ng mga tutun na maling aral. Kasi sinabi niya, because God from the beginning chose you for salvation. Ganyan. Hindi sinasabi ni Pablo na ito mga tao nito, mula pa nung una, ay nakatakda ng maligtas. Hindi sinasabi niya. Kundi ang pagpipili sa inyo sa pamagitan ng Ebanghelyo ay sa pamagitan ng pag-ihiwalay
sa pamagitan ng Espiritu Santo kanya at yung paniniwala sa katotohanan. Yun ang tinakda ng Diyos. O sino mang susunod doon kanya, ay sila'y pinili mga maligtas. In other words, pag hindi mo ginawa yun, hindi ka maliligtas kanya. Ito yung punto natin. Sila'y tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo kanya. Katulad rin natin, tayo tinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo. So sa pagsunod natin sa Ebanghelyo, yun ang proseso na tayo inihiwalay ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya we are separated or sanctified in Christ Jesus. So yun ang mga sunod natin ni Pablo. Sila yung mga Kristiyano. Sila yung sumampalataya, nagsisi, pinag sa kanyang bibig ng kanyang panampalataya, kasi nabautismo ha. Pag ginawa mo yan, ikay inihiwalay ng Diyos. Mula sa kasalanan, patungo sa kanyang nagilag mula sa kaliwanagan, sabi nga ni Apostle Peter. So, ano yung sunod ng Corinth? Kung ating pupunta ng pangalang Corinto, pinakikita roon ang pagkakaiba ng mga kapatid sa Macedonia, ito yung Macedonia, at ang mga kapatid sa Corinth. Yung taga-Macedonia, sila'y mahirap. Pero yung mga taga-Corinth, sila'y mayaman. Bakit sila mayaman? Dahil ang Corinto ay isang lugar na mayaman. Hindi katulad ng lugar ng Macedonia. Ito ay isang malaki at maunlad na syudad sa panahon ni Apostle Paul. Hindi natin alam sa panahon natin ngayon kung anong tawag sa syudad na yan, Corinth. O kung ito'y nag-iba, di na muling tinayo. Pero ang panahon na yon, ito ay isang maunlad at malaking syudad sa bansang, actually, sa panahon na yun, wala pang bansang Greece, ano po? Actually, binubuo ng iba't ibang mga syudad. At ito yung sentro ng commerce. Dahil makikita mo yung lugar niya, kung mayroong barko, tataan siya dyan. Meron siyang kahal. May kanal sa pagitan ng dalawang syudad nito. Kung galing ka dyan, tataan ka sa Corinth. Kung galing sa kahal, tataan ka sa Corinth. Kung galing ka dito, dadaan ka rin doon. Kung galing ka doon, dadaan ka doon. So ito yung sentro ng komersyo sa lahat ng direksyon. Kaya makikita natin, ito isang mahulad na lugar. Siyempre, ando doon hanggang pangangalakal sa sunod ng Corinth. Yung sunod ng Athens, ito yung lugar ng karunungan. Pero ito sunod ng Corinth, ito yung sunod ng kalakal. Kaya ito isang mahulad na lugar. Noong panahon na ito sunod ni Apostle Paul, ito yung binubuo ng iba-ibang mga tao. Katulad na lugar natin, sa Angeles. Dati, ang mga tao dito, kapampangan lang, hindi na. Bakit maraming tao dito? Kasi nga, katulad ng Corinth, ito yung sentro ng kalakal. So kung saan yung pera, ando doon yung mga tao. At maraming udyo sa lugar ng Corinto. Dahil maraming pagkakataon, yung mga udyo ay pinaalis mula sa syudad ng Rome. Dahil dito na mula ng 39 BC, 19 BC, at yung panahon ni Claudius Caesar, ito yung panahon ni Apostle Paul. Pinaalis sa Rome yung mga udyo, at marami siya kailang pumunta sa Corinto. At sa mga nagtinatang sundalo, doon din sila pumunta. Eh, hindi nakapagtataka yun dahil ito isang ulam na lugar. So, dito natin makikita sa halimbawa na mga udyo na pinalayas mula sa Rome. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto ay mas nauna kaysa sa sulat niya sa mga taga-Roma. Nung sinulat niya ang sulat sa Corinto, si Priscilla at Aquila ay nasa Corinto, kasama niya Apostle Paul. Doon kasama sila nagsimula ng iglesia doon. Dahil sila ay magkapareho ng trabaho, sila ay gumagawa ng tent. So si Pablo ay tumira sa kina Priscilla at Aquila at nagtrabaho bilang magagawa ng tent. Pero sulat niya sa mga taga-Roma, ando doon na siya Priscilla at Aquila. So umalis sila sa Corinth at pumunta sila sa Rome. Tingnan, basahin natin sa Acts chapter 18 verse 23. Tapos punta tayo sa Romans. Ano po? Yung Acts chapter 18, dito yung panahon
na nangaral si Pablo sa Corinto. At nakasama niya si Priscilla at si Aquila. Basahin natin. Natagpuan niya roon ang isang Hudyo na ang pangalan ni Aquila, isang lalaking tubong Ponto, na kararating pa lamang mula sa Italia kanya. Kasama si Priscilla na kanyang asawa, sapagkat ipinagutos si Claudio ng lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma. Pumunta si Pablo sa kanila. At dahil ang hanapoy niya tulad sa kanila, tumuloy siya sa kanila. At sila'y magkasama ng trabaho, parehong paggawa ng tolda, ang hanapoy din ang kanya. So nakasama ni Pablo sa pag-aaral ng Ebanghelyo si Priscilla at si Aquila. Pag pumunta tayo sa Rome, makikita natin, binabati na ni Pablo sina Priscilla at Aquila. Pag sila bumalik na sa Rome, basahin natin. Sa Romans 16, 3-5. Batiin ninyo si Priscilla at Aquila na aking mga kamagagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kailang leeg para sa aking buhay. Sa kaila hindi lamang ako nagpapasalamat, kundi pati ng lahat ng iglesia na mangyenti. Batiin din ninyo iglesia na sa kailang bahay, kanya. So, nakabalik na sila sa Rome. So, nung nagsimula ang iglesia sa Corinth, sila nasa Corinto, nagsama ni Pablo. So, yun po ang mga tao sa Corinth, iba-iba. Katulad ng mga lugar na maunlad. At katulad po ng lahat ng mga lugar sa Roman Empire, meron silang malaking Roman influence sa lugar na yun. Isa ibang gusali, yung plano ng syudad ay katulad ng Rome. So kung tayo ay pumunta sa Corinth, para lang tayo nasa Rome. Kamukha, kawamis ng syudad ng Rome dahil maraming mga taga-Rome, taga-Roma, pumunta sa Corinto. So yung makikita natin, ito yung isang nakita ko sa Google na isang ruins ng isang gusali sa Corinth. So kamukha rin ng mga gusali sa Rome dahil nandun ang Roman influence. At balang na tuwing ikalawang taon, yung tinatawag Isthmian Games. Yung ating mapa, meron silang isthmus, lima. Ito yung sa pagitan nandun sa Corinth. So nagkakaroon ng palaro doon at maraming mga atleta at mga fans ang pupunta sa Corinth. So kaya gano'n ang makikita na sa syudad ng Corinth. Parang syudad ng Rome. Maraming iba-ibang klase ang mga tao ang nandun doon sa lugar po ng Corinth. Pero ito yung masamang lugar. Katulad ng mga lugar na maunlad, ito yung sentro ng immoralidad, moral bankruptcy, itong syudad ng Corinth. So yung merong templo, ito yung templo na yan, yung ruins. Meron isang templo na dedicated kay Aphrodite. Yan ang pangalan, yan ang Roman name ni Venus. Yan ang Gregong pangalan niya. Ito yung Diyos-Diyosa ng pag-ibig, kagandahan, kasiyahan, at procreation. Yan si Aphrodite. Yun ang templo niya. So, ibig sabihin, kaya nga sa 1 Corinthians chapter 8 at saka chapter 10, meron silang problema sa mga Diyos-Diyosa. Dahil maraming templo ng Diyos-Diyosa sa syudad ng Corinth. So, sentro ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosa na pangunahin niya ay si Aphrodite, kanya. No, Venus. Venus de Milo, ano kita natin. Yung unang syudad, bago ito'y nasira, at walang internet yung Cesar, merong 1,000 prostitute na tumutulong sa mga sumasamba. So, may sipin natin ang paraan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Merong pangikyapi na nangyayari dahil maraming prostitute na nalo sa templo. So, kaya makikita natin yung mga kasalanan na pinanggalingan ng mga kapatid sa Corinth bago sila naging Kristiyano ay nagre-reflect kung anong kalagayan ng moralidad sa lugar na yun. Yung makikita na masahin natin. Sa unang Corinto, chapter 6, 9-11. Bakit gano'n ang mga pinanggalingan ng mga kapatid? Eh dahil gano'n din ang kalagayan ng Corinth. Kaya siyempre, gano'n din yung mga tao doon. Masahin natin. Parang sa atin, pag sinabing Agnes, ang pinakasikat dito yung field shopping nyo, dito. Ay, field shopping nyo ba yun? Yung walking street.
Yun sumisikat ang Angeles. So 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Ito ang ating mababasa. Hindi ba yung nalalaman ng mga masasamang tao ay hindi magmamana tayo ng Diyos? Huwag kayo padaya ang mga mapagkapig, mga sumasama sa Diyos, mga maalinya, mga binabay, mga nagkikapit sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasaking, mga manglalasing, mga mapagmura, o mga magagantyo ay hindi magmamana ng kanan ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo noong. Sabi ni Pablo. So dahil yun ang karakteristik ng siyudad na yun. Ito isang lugar na lahat ng kasamaan ng panahon na yun. So yun ang siyudad ng Corinth na makikita natin. So paano nagsimula ang iglesia doon? Ito yung nagsimula dahil si Pablo, makikita natin, ay naglalakbay. Sa Aklat ng Mga, meron tayong tatlong paglalakbay na ginawa ni Pablo na ipinapangalan ni Ebanghelyo. Yung unang paglalakbay, kasama si Barnabas, ito sila pumunta ng buwan na ito. Ito sila nangalan. Ngayon, sa pangalawang paglalakbay, nagkaroon ng suliranin sa Jerusalem, to Acts chapter 15. At kinusultan ng Espiritu Santo kung anong gagawin. So, gumawa sila ng sulat na hindi nararapat ang mga Gentil ay sumunod sa kausa ni Moises. Kundi apat na bagay lang, kailang binigyan pansin. Ganyan. Huwag silang makiapid, tapos huwag silang kumain ng mga binigdig, huwag silang kumain ng dugo, ganyan. At yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun lang, kaya iwasan nila. So, dahil doon sa sulat na yun, sila'y naglakbay. Dinala yung mga sulat sa mga lugar at binisita na lang muli itong lugar na ito kung ano nangyari sa mga kapatid. So, doon sa panahon na yun, tingnan ninyo, kung ating dalo sila sa Jerusalem, umakyat sila doon, pumunta sila sa Corinth. Dito sa Acts chapter 18. Tapos pumunta sila sa Asia, Acts chapter 19, lalakad sila sa Efeso. At bumalik sila sa Jerusalem. So doon siya kalawang paglalakbay na Apostle Paul, doon na itatag ang iglesia sa Corinto. Ngayon, si Apostle Paul, nung siya pumunta sa Corinth, nag-iisa siya. Dati ang kasama niya, si Barnabas. Hindi si Silas. Dahil nag-iwalay si Barnabas. Si Barnabas at saka si Mark, nagsama sila. Si Pablo at si Silas, nagsama sila. Doon sa chapter 16, natagpo naman si Timoteo. Pero naiwan sila sa Macedonia. So, nung pumunta si Pablo sa Corinth, nag-iisa siya. Dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 3, kaya siguro marahil, ganito ang damdamin ni Apostle Paul. Kasi pumunta siya sa Corinth, at siya nag-iisa. So, dito natin makikita, yung mga si Apostle Paul, katulad natin siya. Tulad natin ng mga tao, na kung kayo nag-iisa, mas mahirap ang iyong gawain. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 3. Ako'y nakasama ninyo na may kahilangan, takot at dumang pakikinig kanya. Kasi nag-iisa siya na nangalan sa lugar ng Corinto. At siya'y nanatili doon at nagtrabaho kasama ni Aquila at Priscilla. Dahil nga siya nag-iisa. So nagkaroon siya ng kasama sa lugar na yun. At bawat Sabat, sa kapitong araw, siya nangaral sa sinagoga ng mga Hudyo. So si Pablo, si apostol sa mga Gentil. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya nangaral sa mga Hudyo. Kasi ang siyempre, dahil sa Hudyo, ang pinaka-contact na pwedeng natignan ay mga Hudyo rin. Katulad rin natin. Sino ang ating dali po yung narasi ko na kamalingkad. Katulad din natin, sino ang unang inaaralan natin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan, mga kakilala mo. Ganun din na ginagawa ni Pablo, kaya lang, siya nire-reject. Na ulang-una, si Pablo ay kilala din ako na isang pariseo. Tapos bigla siya nagbago at ibang kanyang tinuturo. So siya nire-reject. Hindi mabasa na sa chapter 8 and 4 to 6. So dahil siya nire-reject sa sinagoga, umalis siya doon. Hindi siya effective. So siya pumunta sa bahay ng isang pangalan Justus na nandun sa tabi ng sinagoga. At dito, si Crispus na pinuno ng sinagoga at iba pang
Iba pa ay sumampalataya at bautismuhan. So pag ninyo, si Christmas kanya. Pagdating ito siya sumulat sa mga taga-Korinto, at sinabi niya kung sino binautismo niya kanya, andun ang pangalan ni Christus. Isahin natin. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismo ng sino man sa inyo, kanya. Maliban kay Cristo at kay Gayo, kanya. Kung hindi makita natin, hindi mababasa na sa 18:7-8. So yun ang panimula po ng iglesia sa Corinto, kapatid. Pero dahil nga sa siya nag-iisa at maraming udyo ang laban sa kanya, ayaw niya mag-stay doon. Gusto niya umalis. Pero siya natini doon dahil sa pag-uudyok ng Diyos. Kung umalis na niya, marami ng tao sa lugar na ito. Ibig sabihin, maraming mga tao bukas ang puso na maaari sumampalataya sa Ebanghelyo kanya. So sila natili sa loob ng isang taon at kalahati, 1.5 years. Mahalagang nakita natin yan dahil later on, pag pinag-aralan natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang mga tao sa Korinto ay hindi sila nagkukulang na magkaloob sa Espiritu Santo. Dahil sa pamagitan ng kamay ng Espiritu Santo, yan ang ito, ibinamahaging kaloob na sa Espiritu. Ikumpara mo sa Rome, na walang apostol na nakarating doon. Kaya wala silang ganong kaloob sa Espiritu Santo. Gusto pumunta rin ni Pablo para makabahagi ng kaloob. So sino natin sa loob ng isa kalahating taon natin pinangaral ni Pablo noon ng Ebanghelyo at wala siya ibang pinangaral kundi ang Ebanghelyo ngayon. Eventually, dahil nga po sa matinding opposition ng mga Diyo, na palagi namang totoo kahit sa si Pablo, so siya umalis. Umalis siya rin, tingnan niyo. Dahil siya, okay, kung gusto sa Efeso, umalis siya. Umalis siya doon. So, dahil nga sa mga problema na may kumunay sa mundo, umalis siya doon, pumunta siya sa Efeso. Itong problema. Nung umalis si Pablo sa Corinth, doon nagsilabasan ang mga problema sa loob ng iglesia sa Corinth. Kaya din ang dahilan bakit sumulat si Pablo itong sulat nito para ayusin niya yung mga problema roon na nabalitaan niya sa mga tao na malapit sa kanya. O sumulat siya at inaayos na. Ang mga taga-Corinto malapit sa puso ni Pablo yan. Dahil siya nagsimula sa iglesia doon. Marami siyang kilala. Marami siyang kaibigan. Kaya siya nalulungkot dahil sa kalagayan ng mga kapatid sa Corinth. Yan ang dahilan. Tapos sulat niya sa mga, unang sulat niya sa mga taga-Corinto. Primarily, para makorek niya ang mga problema na nasa loob ng iglesia sa Corinth. Sino nagsulat? Si Pablo nagsulat. Maliwanag kanya. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ to the will of God, and Sosthenes, our brother. Tungkol po sa kapatid na ito, wala tayong mababasa. Siguro siya kapatid sa Corinto. O kung saan man si Pablo, o Efeso, dahil ito siya sa Efeso. Pero hindi natin mababasa ang pangalan niya sa paglalakbay ni Apostle Paul. So, kasama niya ni Pablo ito, na kanya yung sulat, itong sulat nito. Ang sabi nito, siya apostol ng ating Panginoon. Itong salita ng apostol, bisabihin, siya'y sinugo ng ating Panginoon. Ang qualification ng isang apostle ay nakita niya ang Panginoon na sinaboy na muli. Si apostle po, hindi nakita yun. Pero nagpakita ang ating Panginoon kay apostle po. So by necessary inference, nakita niya pagkaboy na muli ng ating Panginoon. Di ba? Kasi nagpakita siya. So wala masyadong problema kung sino nagsulat sa sulat na ito. Tinatanggap ng karamihan at lahat na itinulat ni Apostle Paul. Dahil makikita natin ang kaunahan ito sa chapter 18. Kaya maliban pa nagsulat si Apostle Paul, so siya Apostle Paul nagsulat sa sulat na ito. Kailan na isulat at saan isulat? Malabasan natin, ito isulat sa Efeso. Tingnan ninyo. Nung unang lakbay si Pablo, galing sa Corinth dito, pumunta sa Efeso. Dalawang beses siyang pumunta sa lugar ng Efeso. Yung unang pagpunta niya, yung chapter 19, nakatagpo siya 12 alagad.
na nabautismo sa bautismo ni Juan. At muli sila ibinautismo sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Yan ang unang pagdating niya sa Corinto. So sa Corinto 16 ngayon, matalo-talo ito Ephesus until Pentecost. So doon siya. Ako'y magtatanag dito kanya sa panahon ng Pentecost, sabi ni Pablo. So ito'y naisulat sa lugar ng Efeso. Pero kailan? Dadalang kayo siya pumunta no? Acts chapter 9, ito yung pangalang pagdating niya. Pagkikita natin, yung unang pagdating ni Pablo, sandayo lang siya doon. Kung di yan panahon na siya nagsulat. So maaaring ito yung kanyang pangalang pagdating. Sa Acts chapter 19, dahil sabi sa Acts 20 verse 21, sino natiro sa loob ng 3 tao? So doon yan na isulat nito sa mga taga-Corinto. Nung umalis ito, bumalik sa Jerusalem, tapos nagpakbay na naman siya muli. Yung sa kanyang pangatlong paglalakbay na pangaral. So ito ay isulat sa Efeso, kaya ito isinulat. Makikita natin. Ano yung panahon na ito ay isinulat, approximately makikita natin, ito isinulat ng 57 AD. Plus or minus 57 AD na ito ay naisulat ni Pablo nung siya'y nandun sa Efeso. So yun introduction. Makikita natin, primarily ang sulat ito sa Corinth ay pagwawasto sa mga pagkakamali. At yung, para yung mga kapatid sa Efeso, sila'y magbago at umayon sa kalooban ng Diyos. So ay sila. Susunod pong pag-aaralan po natin yung unang kabanata, chapter 1. Yung unang suliranin na makikita natin sa iglesia po sa Corinth. Kung ito po ang ating pag-aaral, meron kayong tanong, pwede kayong magtanong, wala tayong tanong, bigyan natin muna kay Brother Lowell ang panguna po sa pagpapakos.